Meron tayong gagawin ngayon na isang damit, dress ng babae na masikip na daw, padadagdagan ito sa gilid. So ito yung ating gagawin ngayon, na kakalasin muna natin ito dito sa gilid, dito hanggang baba, para madagdagan natin ng 1 inch magkabilaan. So baka kayo magtatanong bakit halos puro repair itong aking mga videos. Dahil uso kasi ngayon ang repairan, kasi maraming nanggagaling sa mga delivery ng Shopee, mga online, na hindi umaakma o hindi kasya, o minsan maluag, minsan maliit sa mga naka-order. Kaya lagi ako nagtuturo ng mga repair para kung sakaling maengkwentro mga ganitong mga depekto na kung hindi malaki, maliit, mare-repair, may mga paraan sa pagre-repair. So ngayon ito hindi naman to sa online na bili, meron pang tila itong may-ari nito. So ating gagawin ngayon ay repair natin ito. Pastasin muna natin ito sa gilid, kasi magdagdag tayo ng 1 inch magkabilaan. Pati sa manggas, dahil maikli daw yung manggas, pahahabaan pa. So babadgetin ko yung tila ngayon para mapahabaan pa yung manggas. So doon na tayo sa pagkakalas. Umpisahan natin dito sa pagkakalas. Unahin natin kalasin yung manggas muna. Hindi ko na lang ipakita dito ang kabuuhang pagkakalas, basta kalasin ko ito. Umpisahan ko dito tayo magkakalas sa manggas muna. Pagkatapos ay plansahin ko pa ito. Pagkatapos kong maplansa, saka ko tahiin. Saka ko pakita sa inyo yung ibang mga So, pakikita ko sa inyo yung mga importanteng mga parte na ating re-repairin sa damit na ito. Sa pagkakalas din natin importante, basta paliwanag ko lang na ang ating kakalasin ay dito sa gilid hanggang taas at hanggang manggas atin itong kakalasin, dahil ito idudugtungan din natin. So dito na tayo sa kalasan. Ito sa umpisa, pakikita ko sa inyo, dito tayo, yan inalas ko na yung manggas. At yan, umpisahan na natin dito sa pagkakalas ng manggas. Yan, ito, umpisa lang natin para may pakita ko sa inyo na dito tayo magsisimula magkalas ng ating re-repairin. Yan, yan, kinalas ko na. Yan, medyo matibay-tibay itong pagkagawa, kasi kaya pagka sinugatan natin yung sinulid, agad-agad bumibigay. Yan, yan, yan siya. Yan. Dito ako magsisimula ng magkalas hanggang pababa. So magkabilaan yan, kakalasin natin. Pati itong kanyang lelayan, kakalasin din natin ito, dahil mga hanggang diyan, kasi yan dudugtungan nga yan hanggang baba. So yung buo naman ang ating dudugtungan, so 1 inch magkabilaan yan. So tuloy-tuloy tayo sa pagkakalas. Atin ang natapos na kalasin ng pakita ko na yung kung saan ako nagkalas. Ito na yung damit. Yan. Ito tayo nagkalas. Yan sa gilid, yan. Yung sinasabi kong sa gilid tayo. Yan. Magkabilaan yan. Yan. So ngayon natin kay 1 inch man ang ilalagay natin. Atin siyang maggawa tayo ng 1 inch na lapad. Ito yung ating
tela. Dito tayo kukuha ng 1 inch. So ating purmahan ng kwan. Ituwid natin itong ating ginawa guhit para matuwid siya. Tapos sukat tayo ng 1 inch yung lapad. 1 inch ang lapad ng ating tapos mag-allowance tayo ng 3/8 plus 3/8 uli. So kahit at magano tayo ng mga kulang-kulang 2 inches, yun ang ating natin dito, kulang-kulang 2 inches, bawasan na kahit 2 inches natin, 2 inches na lang ang kukunin natin para sa lapad ng ating idudugtong sa gilid. Kasi kaya 2 inches yung ating siyempre may mga sewing allowance na yan naglalagay na tayo ng mga sewing allowance. Ito. Simpleng lang ito, simpleng mga pamamaraan sa pagdadagdag ng mayroon pang medyo mas mahirap-hirap dito, pero ito medyo madali lang itong ganitong style na pagdagdag kasi diretso lang siya, parehas lahat yung lapad, kaya hindi ito mahirap na idagdag natin, hindi mahirap gagawin. Pati ang yung medyo may patulis-tulis, yung bang kung ang masikip ay mga bandang kilikili lang, ang dagdagan mo ay hanggang mga baywang lang, yun ang medyo matrabaho. Pero ito diretso lang to. Yan. Sa kabilang gilid yan. Yan. Yan ang ating dadagdag. Kaya tayo nagawa ng ganito para lumuwag-luwag. Kaya. So, doon na tayo sa single. Atin na itong idudugtong. Lipat na tayo doon. So, atin ang idudugtong. I-tweed pa lang natin muna itong kasi paistlant itong ating manggas tweed lang natin. Kasi dudugtungan din natin yan kasi yan ganon din sa kabila atin siyang yung slant nya ating alisin.
slanted kasi eh. Yan. Ngayon, mag-umpisa na tayo. Ano muna natin? Bisting muna natin itong stinats muna natin itong bulsa para hindi siya hiwalay. Sa kabila para tuloy-tuloy tayo magtrabaho. Hindi ako mapakali pagka may mga ganyan, may mga himulmul, lagpas. Ito na, umpisa na tayo. Dito tayo magsisimula sa dulong-dulo ng manggas. Yan, dito tayo magsimula sa dulong-dulo ng manggas. Makain lang tayo ng mga 3/8 lang, malaki-laki ng kaunti is 1/4. Lagyan natin ng magnet guide para yung ating 3/8 ay permanente siya. Kasi yun ang allowance natin binigay. Yan. Yung sinasabi kong mas madali-dali lang ito. Pagkatapos nito ay atin lang naman kaagad itong i-jane. Yan. Hawiin na natin itong opening ng labi ng bulsa para hindi masama sa tahi, hindi siya maipit kumbaga. Yan. Buti may tila pa ito. Kung wala nang tila ito, mas lalo sagwa ng tingnan kung ang idudugtong ay ibang kulay na. Mabuti lang ito at ang naidugtong ay kaparehas pa rin tela. Naitago yung sobra nito. Naubusan ng sinulid. Kaya may putol sa rewinder eh. Naubos. Yan. Dito sa kabila, sa bulsa, dito sa dulo pa rin tayo ng magsimula. Yan. At ito siyang patihaya na. Yan.
basta sigurado tayo sa ating ginagawa. Yan. Tahimik tayo dahil nakakonsentrate tayo sa ating ginagawa. Okay. Yan. Saka natin putulan ito. Muna natin. Yan, pantay na. Kung ganun din dito sa kabila, atin din siyang isa natin dito sa dulo ng ating manggas. Ganon din ang proseso sa kabila. Medyo ganit na tila, ihimasin. May mga tilang ganit himasin. Parang dumidikit pa ba? Ayan. Tulad ng sinasabi ko kanina na kaya nagdugtong ito sa gilid dahil maraming nakakabili ng mga ganito sa online. Nakailang bisis na ba ako nag-repair ng ganito na dinadugtungan. Yung iba, ibang kulay na lang pinapadugtong para na lang makinabangan yung kanilang nabili. Dahil pag nakabili ka ng di talaga akma, may useless lang talaga yung pera na ay pambili. Kaya yung iba, pinaparepair na lang talaga. Kaya ako nagtuturo ng mga ganitong repair. Dahil nga, yun nga tulad ng sinasabi ko kanina, maraming nakabili sa online na medyo nagkaroon ng problema. Okay. May mga depekto. Ayan. Yan. Gandahan lang para
sigurado tayo sa ating ginagawa. At pag nagkamali tayo, uulit na naman. Lalo na pagdating dito, inaawi ko pa yung awi natin yung lips ng pocket, yung lips ng bulsa, para hindi maagip. Yan, nakalagpas na tayo, mga kapadyak. Lapit na tayong matapos. Ito na tayo. Sa dulo na. Okay, tapos na. Atin mo lang putulan. Doon tayo sa aging na kasunod nito. So sa aging na tayo. Hindi ko na ipakikita ang pag-aging. Aging lang naman yon. So natapos na nating agingan. Ito ko na nilatag sa lamisa. At yan ganyan lang ang itsura niya. Yan yan yung ating nadagdag aging. Yan, ilulupi pa natin yan dito mamaya. So ngayon, pati manggas daw dudugtungan. Kasi mayroon pa naman tayo natitirang tila. Atin lang talagang budgetin natin yung tila. So ang kailangan natin idagdag ay dagdagan natin kasi maliit daw. Maikli. So kukunin muna natin yung lapad ng ating idudugtong, yung dugtungan natin dito. So mga 8/1/4, 8 and 3/8 ang ating gagawin. Tapos gagawin natin ng haba, siguro madugtungan natin ng mga yung kakayanan na lang ng tila. At magdagdag tayo ng mga mga 12 inches. Kayanin natin ang 12 inches dito. Kaya natin ang 12 inches. So gawa tayo ng 12 inches na dagdag. So yung ating gagawin ay 8 and 3/8 yung ating kailangan. 8 and 3/8. So dito, panatay dito ng skulahan na lang natin dito. Skulahan na lang natin. So ganyan siya. Skulahan natin siya. Ito tayo. Plikitan na natin pati sa ilalim para sigurado na tayo. Tapos sagad na natin yung lapad dyan. Yun dito. Hanggang saan yan? Kulang pala. Tuloy natin. Kasi nang naman para mahawi natin ng ilalim. 12 lang naman. Putulin natin to. Para lang mahawi natin para pumantay doon yung haba. Ito yan Yan lang siya, okay siya dyan. Pero pagdating dito sa medyo kapos. So ganyan ang gagawin natin. Ito tayo. So magsukat tayo dito. Kunin natin yung pinakalupi ng ating manggas. Yan. Duplikitan natin para sigurado na tayo. Yan. Tapos sagad na natin yung
ano dito? Anong sukat ba yan? Sukat na natin yung lapad. 8 inches dito. Yung ating ano ay 838. Okay? Para kakapusin tayo Kunin muna natin yung 12. Ito tayo 12. Dito 12 tayo. Manigurado tayo. Tapos allowance tayo ng half inch. Yan. Half inch. Para sa pakain ng ating tahi. So dito, 838. Parang kinapos. Ito na lang pagkasyahin natin. Kung ano lang yung kaya dito, yun na lang. Yan. Tapos siya yung ating yan. 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 Putulin natin dito. Para may dugtong natin. Yan dugtong natin to dito Papakainin natin ng kaunti to dito para pumantay lang. Kainin natin ng kaunti. 1/4 magkabilaan. Yan, lahat ng kabilang side na yan atin bawasan para kumasya lang itong ating dugtong. So single na naman tayo uli. So nandito na naman tayo sa single uli at gagawin natin ay atin itong lupian ito. Lupi muna natin ito. Kuskusin muna natin para mailapat ng maigi. Tapos close na natin kagad. Pakain natin kaunti lang. Kasi medyo ang ating tila ay maliit. Gusto ng may-ari pabilbutong. Wala naman tayong magagawa. Ay tila, kaunti lang. Maliit lang. Ganyan lang. Okay na yan. Importante ating nadugtungan. Atin lang kuskusin. Hagurin lang natin para
lumapat ng maigi. Sarado natin. Staging natin. Natin nilugtong. Naman tayo sa tingil, atin na siyang na aging. Iayos lang natin itong dulo para hindi siya magninis-nis. Ganyan ako magtahi lagi ng mga damit. Abin siyang ilalak sa gilid. Yung aging niya hindi siya matastas kahit ay kahit pa ay mo yan kasi nakatahi kahit washing machine pa pala, hindi yan siya basta makalas. Yan. So ganun din dito sa kabila, atin din siyang stinats natin para matibay. Ito yung sinasabi ko, pa pinatahi ko ang dulo para kahit washing machine yan hindi siya makakalas. So, yan na. So, atin ang kuha ng sentro. Sentrohan na natin to. Yan. So, dito natin itatapat ang ating dugtong. Sentro na yan. Baliktarin natin to para pasok natin sa loob. Yan. Yan. Pakainan lang natin ang mga 3/8. Mas malapad yung 3/8 kung sinasabi lagi ay malapad na kaunti sa 1/4. Yan lagi kong pakain kasi hindi siya masyadong malapad. So nalalaparan ako sa 1 inch. Saka mga 5 threads kasi kung gagamit tayo ng mga 5 threads, paramitan sa mga 5 threads 3/8. So yan.
Yan. Ano natin. Rekta rin natin to para pasok natin sa loob. Tapat natin yung ating kasim. Yan. Ating masimasin natin kung wala bang kulang sa ating pagkain, sakto lang ba. Yan, okay lang ang pagkain natin. Diba, wala bang lubo-lubo. Check up lang. Yan. Aging na naman natin. Wag muna natin aging kasi meron pa tayong lulupian. Lupi muna natin dito sa dulo. Kasi last na lang yung aging na yun eh. At tapos na tayo. Lupian muna natin dito. Last move. Ito na lang. Kailangan natin hipo-hipo, himas-himas talaga. Ating himasin sa loob. Yan. So, aging na lang. Last aging. So, natapos na natin pag-aging. Yung ating dinugtungan. Ayan o. Dinugtong natin dito. Yan na yung resulta sa ating ginawa. Sabi pa dudugtungan daw. Ayan. Dinugtungan na natin. Pinagkasya na lang natin yung tila na natira. Ayan. Sa kabila o. Yan. Atin lang pinagkasya yung tila. Ayan. Sinasabi niyang dugtungan sa gilid. Yan. Nagawa na natin lahat. Yan. Hanggang di ano. Ganyan ang itsura. Ang ganyan ano. Parang tagpi-tagpi na lang. Pero okay lang to. Basta ang mahalaga na nabigyan natin ng satisfaction o satisfy naman ang mayari ito dahil sunod naman natin yung gusto niyang dudugtong natin ng 1 inch. So, balik na rin natin para makita natin ano yung resulta. Ayan o. Yan na yung resulta sa ating ginagawa sa manggas. Yan. Medyo milipit siya. Yan. Alam pala. Akala ko pilipit. Yung palang pagkapwesto ko. Ang hindi, maayos. Pilipit pala yung pagkalatag.
Yan. Siya, yan o. So, ganyan. Itsura ng ating ginagawa. So, natapos na natin mga kapadyak ang ating repair na paluwagan dito. Yan. Yan o. Dahil parehas ang tela na ating tinugtong, kakulay din. Kaya pagkat sa layo lang, malayo lang tingnan para namang hindi siya na nadugtungan. Ayan, tapos maplansa pa yan ang mayari. Ayan, okay siya. Maganda pa rin mga kapadyak. So ito yung mga diskarte pagka medyo masikip ang ating nabili una pagawa sa online. So nawa itong aking mga binabahaging mga pamamaraan sa pag re-repair ay kapupulutan naman ng maraming aral sa mga baguhang mananahi. Itong aking mga ginagawa ay para lang naman talaga ito sa mga baguhan pang mga mananahi. Dahil ang mga datihan ng mga mananahi ay may maraming mga paraan na yan. Ito ay pinapakita ko yung mga simpleng pamamaraan ng pagre-repair para sa mga nabili na mga damit na medyo hindi akma ang sukat. So ulitin ko, nawa kapupulutan ng maraming aral ang aking mga pagbabahagi ng mga pamamaraan sa pagre-repair at sa inyong lahat ng mga sumusubaybay sa aking YouTube channel. Paki-subscribe, share, and like lang. At dahil ito yung inyong pagsusubscribe sa akin ay tulong na rin ninyo ito sa aking paggagawa ng mga videos. Comment lang po kung meron kayong mga katanungan patungkol sa mga pamamaraan at para magiging updated po kayo parati sa aking mga gagawin mga videos. At uli, maraming salamat sa inyong lahat at matangkilik.